Pero gusto ko rin itanong sa'yo, Father, Okay, sige, go ahead. yung bakit naging Jesuita ka? Okay. Wow, pwede naman siyang hindi naman na. Oo, pwede Pwede naman naman. siyang, one of those hindi naman ordinary, one of those, diocesan priests, ganyan. Right. Pwede rin naman dito sa Pampanga ko, di ba? Oo. Kasi ang nangyari, di sa Ateneo ko noon, martial law yun, eh. Oo. Di ba, kahit nasa Pampanga ka o nasa Manila ka, makikita mo may nangyayari sa bansa noon. Oo. Panahon na yon, parang sumasama din ako sa mga Nakikinig ka rin. parang pagbabago sa lipunan. Oo. Yung ganon. So, nakikinig din ako sa ganon. Tapos, nakita ko na that time kasi, di ba, parang martial law. So, parang kumbaga sumobra yung kapangyarihan. Oo. Out of hand. Parang ganon. So, over-militarization that time. Right. Tapos, siguro meron naman bahagi sa buhay natin, pag sumobra, parang kang sinasakal. Oo. At minsan, siyempre, nakakasagasa yun. Parang sabi ko, parang hindi tama yun. So, I met some people nung time ng college. Di ba, pag college, ito yung time na parang nag-iisip ka na tungkol sa bansa. Oo. Kung Mas nandun- lumawak na, no? Mas lumawak mas na yung... lumawak. Kasi galing ako ng Pampanga. Tapos magbubus na ako, papunta ng Avenida Rizal. Oo. O papunta na, medyo malawak na ng konti yun, di ba? O papunta ka na ng Quiapo o whatever. Oo. Parang medyo mas malawak na yung mundo ng konti. Ganun. So napansin ko, ang mundo ko pala, hindi lang naman pala Pampanga. Although, my loyalties are here naman. No? Right. Parang hindi lang pala ang mundo natin Pampanga. Pwede palang maglingkod. Siguro lumaki ang aking kamalayan tungkol sa bansa. Yun. So I had parang there was a growing love. Siguro meron din tayong mga tradisyon na ganyan. Kasi may lahi din naman ako ng Katipunero. Oo. May lahi din naman ako ng mga aktivista. Mga ganun ba? So siguro yung nagising yon, Oo. yung dugo na yon para sa bansa. Yun. So then I began to think of itong mga Jesuits. May nakilala ko. Oo. May nakilala ko na they were involved with mga parang national movement, mga ganyan, o yung mga pagbago sa lipunan. Tapos, nakilala ko yung mga Jesuita. Tapos isa pa, kasi yung mga Jesuita parang mga teachers, di ba? Oo. Mga Jesuits. Every time I listen to them, parang ako na-inspire. Yun, maybe I want to say that. Mga independent thinkers, no? Yes, and creative. Creative, oo. So, and they can speak well. So ako, noon, nakikinig ako sa kanila. Para kung kuha ng notes. Oo. Para akong nabubusog. Para kang nakakuha ng mabuting homily, gano'n. Right. Sa retreats or homilies. And I would always take down notes. And suddenly, parang I had a dream. Yung dream ko, sabi ko, paano kaya kung hindi lang ako maglingkod sa Pampanga? Maglingkod ako sa buong bansa or any part of the world. Yes. Which is what's happening also. Parang missionary, no? Missionary life. Tapos noon, of course, isa pa na dumating ay yung parang sabi ko simpleng buhay. Yung parang ayoko naman yung kasi galing din naman ako sa mahirap na pamilya, no? Siguro isang tinuro sa akin ng mga magulang ko, nagkukwentuhan nga ako kasi pumunta kami sa Patay kanina. So dinala ko yung tatay ko sa kanan ay dun sa Puntod, no? Sa Holy Mary. Sabi ko, dalawin natin. Minsan namimiss ko na yung aking mga parents. So I visited them. And then, one of the things we were talking about was they never fought about money. Hindi nila pinagawa yan. Oo. Kahit na maraming utang minsan, hindi nila Oo, pinagawa oo. yan. They just supported each other, and then we'll go beyond this, mga ganyan. Pero, simpleng buhay. Oh, pero Parang- yan bang reason bakit ka nako-concentrate ngayon sa family ministry, what you've seen, again, That's a good experiences? question, no? I don't know why. Kasi when I was young, my father would say, I want to have a model family, a good family. Of course, we're not model naman. Wala model, naman perfect, come on. Ang sinasabi ko lang, siguro model in this sense. Meron din kami mga naging kahinaan. I had a brother, di ba? Na Yes. interview mo siya minsan. I had a brother who had problem with drug addiction and alcohol. I had a sister who had difficulty with finances, mga ganon, no? Even our family had difficulty with finances, yung paggamit ng pera. Pero napansin ko, magandang dumaan doon. Kasi anuman ang kahinaan, darating ang panahon, kapag hinarap ito, nagiging lakas siya. Yun ang sinabi mo kanina. Nagiging aral para yung sa ibang negative tao. na pwede maging positive. Correct. Kagaya ng kapatid ko, yung dating drug addict at alcoholic. Wow, drug rehab. Mas magaling pa siya kaysa sa akin. Oo. Pag meron akong problema sa mga alcohol or drugs na mga kilala, Consultant mo siya. consultant. Okay. Parang ganyan. So, parang our weakness will become our strength. Right. So, even the poverty I went through in life taught me, meron palang financial management. Yun. I had to read that one day, later on. Kailangan pala merong balance.
Kasi pag maraming expense more than income, syempre tagilid, di ba? Oo. So balance of life yon. And then I realized that's true for other aspects of life. Dapat may balance pala. May balance, May right. balance, oo. Kasi otherwise, sabi mo kanina, di ba, kwentuhan tayo, wow, pag nasobrahan pala itong sobrang sugar, delikado. Delikado, oo. Di ba, mga ganyan? You have to give up something. Correct Gusto mo yan, to. letting go, a little letting go. I think there is some letting go in life. So I think that is true yan. Okay. So, Mga kaibigan, ang kasama ho natin, yung kaklase ko nga, no? Tanyo naman, ako hindi na ako masyadong nagsasalita kasi natututo rin ako sa pakikinig sa kanya. Magbe-break lang ho kami. In fact, nag-overtime ata kami sa first set, no? Pero babalikan ho natin siya. Marami pa hong katanungan. At saka yung the real reason why he's here right now. Alam niyo, ang maganda dito, merong itong request eh. Bandang huli, nung nag-request siya sa akin, akong pinagdasal niya. Dahil nagkasakit po ako, mga kaibigan. That's why, ngayon, after the break, yun ang pag-uusapan natin. In fact, marami tayong pag-uusapan, but I think 1 hour show is kulang ho para sa ating panahon ngayon. Babalik po kami after these messages.